Ang tawag dito sa punong kahoy na ito ay tugas na may telescopic holes at ito ang mga markers nga possible ito ay atin natagpuan ng mga treasure markers. Bago tayo magpapatuloy, marami po salamat sa nanonood. Sana nasa mabuti kayong kalagayan at shout out po sa mga subscribers. Ang ating ngayon pagbabalik na Grand Discovery ay itong natagpuan natin ng mga marker sa isang lugar. Ang lugar na ito ay sa paanan tayo ng mataas na bundok nga ito ang atin na tagpuan nga mayroon mga bambos at mayroon mga stone or rock, kahoy at mga nyug ang nakapaikot dito sa isang lugar at ang reference natin ito na source ng water ay creek na wala ng tubig at saka sa ulan lang ito nagkakaroon na tubig ang sapa na ito. Dito meron tayo kumpas nga 360 degrees at ito ay atin ngayon isa-isahin kung ito ba ay nagalaw na ng mga stone o mayroon ba ito kinalaman sa mga GIA tungkol sa treasure na hinahanap hanggang ngayon. Ay itong kahoy ay may reference tayo at itong mga napaikot dito ay itong mga markers na lagi natin natatapik tungkol sa mga treasure marker. Itong stone sa gitna, direkta na tayo ay mayroon dito bird sign or ibon na may tatlong triangulation na ito ang ulo niya ay naka west direction 370 degrees. Ito po na holes ay magkaparehas po ang kanyang sukat nga possible nga sinadya ito iukit at mayroon po sa gilid naka-engrave or nakatabas. Itong mahabang linya nga mayroon holes sa gitna ay pinapahiwatig nito ay creek markers nga mayroon sa gitna mismo na puno ng nyug ang pinapahiwatig. Ang tatlo naman nito na holes ay hahanapin yung naka-triangulation na object. Ang una nga reference natin ay itong sapa at saka tatlong kahoy na nagdudugtong nagkukonekta sa triangulation. Ito naman na tinuturo sa bato na ito or stone ay papunta ito ng west at yung bamboo ay papunta naman doon sa south direction. Ito po yung creek na wala ng tubig dahil po sa tagal nga pinuputol yung mga kahoy sa kabundukan ay nawala na ng tubig. Ito yung mga counter niya nga para siyang turtle or ibon na mga counter stone marker. Ito mayroon siyang daanan nga naka east direction ang kanyang puwit, naka west direction naman ang kanyang ulo. Ito doon sa taas ay mayroon sinasabing tugas na kahoy or opening doon. Nauna natin yung dulo. Ito center na po yung direkta tayo dito sa may agila na markers at pagong naman yung hugis ng rock or stone na ito nga naka west direction 270 degrees. Itong mga stone ay pwede ito mabuhat ng mga tao ngunit ng atin isinuri maigi ay naka-align pa po siya. Ang ibig sabihin ay hindi po siya nagalaw. Natural pa po ito ng mga nilagay na stone. Dito, ito yung counter na kahoy nga mayroon engrave sa kanyang katawan nga ang pinapahiwatig nito ay creek. Yan, natabas mga ka-discover. Pinili nila ito na kahoy na hindi lumalaki dahil ang tawag nito sa kahoy ay tanag. Hindi po siya kalakihan, ito na lang po ang tubo parang bonsai. Yung po yung opening doon, yung tugas na kahoy nga hindi din lumalaki. Magaling po sila magpili ng mga markers. The under the tree, ito po yung maliliit na mga stone nga mayroon siyang hugis na palaka at mayroon siyang maliit na turtle nga may heart
at mayroon din siya pagong kumpleto. Ang ibig sabihin dito sa ating prospect analysis yun mga ka-discover ay mayroon tatlong halo nga deposit. Ang tinuturo naman nito na markers nga number 7 nga itong bato or pagong or itong palaka, hugis nga may number 7 ay yung bamboo doon. Ang ibig po sabihin ng turtle ay wealth or kayamanan. Ang turtle naman ito at saka itong palaka ay puro po ito swerte or wealth. Ang ibig sabihin is possible nga positive itong lugar sa treasure site. Malapit lang po dito ang target sa mga ganitong markers mga ka-discover. Kung titingnan natin maigi ay hindi mahalata dahil pag malapit na po sa target, ito po yung counter niya ay maliliit na po na stone ang nilalagay nila or rock para po hindi mapansin. Ang tawag po doon ay camouflage strategic. Tama po ba itong atin ngayon na tutunton na atin na discovery? Ito po yung mga kahoy na iba ay ang nakaukit ay ordinary na lang po sila siguro. Pero ito na mga stone ay parang sinadya kung titingnan natin. Dito sa taas ng tree or kahoy, east direction, doon tayo galing sa baba ng creek, nasa 7 meter. Ito po yung pattern niya, naka-layout siya ng number 7, bamboo, tree at saka stone or rock sa gitna. Itong bamboo ay ang tawag sa amin ay dewinding bamboo, hindi ito lumalaki. Aywan ko po dito sa kanila kung anong tawag. So ngayon, ito parte po siya ng bamboo ng mga iba. Ito, mayroon dito siya sa gitna stone or rock nga may para siyang pink na color. Mayroon siyang hole ang puwit ay mayroon siyang knife dagger markers at mayroon po siya ang ulo niya ay para siyang tarsi or tud or palaka mga ka-discover. May dalawang mata sa kanyang front. May parang gano'n rin tatlo dahil mayroon sa puwit siya dito mata din, kaya sinabi kong tatlong mata, pero dalawa lang talaga ang mata sa palaka mga ka-discover. So ang tinutukoy naman sa puwitan itong dewinding bamboo, ayan po. At dito ang direction naman itong stone ay north at saka south. Ito po naka east direction, dito po makikita natin ang jungle o dagger markers na may tamago under. Ito po yung opening mga ka-discover, may telescopic hole siya nga ang direction nitong holes ay norte, ang likod, ang harap ay south. Nagulat ako, kala ko mayroon doon parang may kumagat, baka nga may ahas, bigla ko lang, mahirap talaga dukutin bigla mga ka-discover. Mayroon itong tatlong sanga lang, nakakapagtataka, may sikreto po itong opening na tree. So hanggang dito na lang sa ating panonood at sana nagustuhan po ninyo ang ating ngayong videos tungkol sa pag-discover natin ng mga possible na ginawa ng mga Japanese sa World War II. Ito ang mga treasure marker nga marami po salamat dito sa bahala na po ang may-ari makuha nila at wag lang nila tayo kalimutan at dinikod na po natin nga ito ang kanilang lugar ay positive. Pag makita po ito sa inyong lugar ay sa mga ganitong markers ay meron po tayong kaunting ideya ngayon sa ating videos na ito. At so wag po makalimot sa atin pag-subscribe sa ating munting channel at maraming salamat po sa para naman sa wag makalimot ulitin ang pag-like, share para tulong sa ating videos na mga susunod pa na atin makikita sa atin mahabang paglalakbay. At marami po salamat. God bless. At ito palang na kahoy ay mayroon paa sa baba na hugis na markers. At sa may hilig po magtuklas
ay ang ating makikita sa videos na ito ay pag-discovered lamang po kung anong ating nakikita, yun po ang ating nadidiscover sa mga mahilig sa atin mga mag-e-explore sa mga ganitong mga sign and markers noong World War II.